Hello guys! Welcome back to my channel. Sa episode pala na to, kukwento ko sa inyo yung buhay abroad. Buhay ko dito sa abroad as OFW. Papangabagatan ko tong pandemya versus OFW. Ang pagiging OFW ay isang malaking hamon sa buhay natin, lalo na sa kagaya ko. Hindi basta-basta pwede tayong umalis sa bansa natin na wala tayong baon-baon. Dapat meron tayo palaging baon. At ang ating mga kailangang baon pag alis natin ng Pilipinas ay mahabang pasensya, unang-una. Mahabang pasensya. Malawak na pangunawa. Madaming pagtitiis. Kasi ang mararanasan mo sa ibang bansa as isang OFW is lungkot. Unang-una dyan ang lungkot. Number 1 yan. Hirap. Kailangan mong magtiis. Pangungulila. Lalo na kung may naiwan kang pinakamasakit sa isang OFW, yung may maiwan kang maliit na anak sa Pilipinas. Pero although nangangarap ka na maiahon sa kahirapan ng pamilya mo, bigyan sila ng magandang buhay, titiisin mo lahat yan eh. Sa una, excited ka. Lalo do yung mga first timer umalis ng bansa. Ang feeling ko noon, excited na kinakabahan kasi iniisip ko ano kaya mangyayari doon, maganda kaya yung lugar doon. Alam mo, parang curious ka sa mga daratnan mo pagdating mo ng ibang bansa. Yan yung unang-unang naiisip nating mga OFW na hindi pa nakakaranas mag-ibang bansa. Ano kayong daratnan ko doon? Okay kaya? At sarap sumakay sa aeroplano. Yan yung mga bagay na, alam mo yung parang nakakapagpa-excite sa'yo. Pero, sa kabila ng excitement niyan, may lungkot na at kaba na iisipin mo na sana maging okay ako doon. Sana ang datnan ko doon is okay. Lalo na yung mga kagaya ng iba na ang pupunta nila is, ang trabaho nila is mga domestic helper. Lalo na yung mga yun. Kaba na iniisip nila na sana yung amo nila is okay, sana yung amo nila is mabait, ganyan. Kasama yan sa lobby ng isang OFW. Nung umalis ako ng bansa, actually hindi ito yung unang bansa na pinuntahan ko. Nung umalis ako ng Pilipinas, may naiwan akong maliit na baby. Ang bunso ko is magdadalawang taon. Baon-baon ko pag-alis ang lungkot, hirap, pagtitiis, pangungulila. Yan yung mga dala-dala kong baon nang umalis ako ng Pilipinas. Since nangangarap ako na maiahon sa kahirapan ang pamilya ko, nabigyan ko sila ng mag-ayos na buhay. Tiniis ko lahat yan. Pag nalulungkot ako, iniisip ko na lang na may maiipadala ko sa kanila if ever na mangailangan sila, kasi masasaktan kasi yung bunso ko. Palagi siyang nasa ospital, kaya talagang kailangan namin na merong pinansyal na mapagkukunan. Hindi lahat ng OFW is nagiging successful, nagiging matagumpay. Hindi lahat sinuswerte. May mga OFW na umuwi ng Pilipinas na talagang walang-wala. Hindi ko naman sinasabi na isa ako sa mapalad. Hindi ko sinasabi na isa ako sa hindi maswerte. Kasi hanggang ngayon nandito pa rin ako. Siguro, masasabi ko na ang Panginoon ay nasa akin. Kaya kahit anong hirap na pinagdaraanan ko, kahit papaano, nakakasurvive ako. Ngayon, nandito ako sa sitwasyon na
kailangan kong tibayan yung paninindigan ko sa kabila ng matinding pagsubok. Paninindigan na kailangan mong mamili between family and yung nangyayari dito, lalo na ngayong pandemic. May mga ganitong mga pagkakataon na iniisip mo na sumuko ka na lang, na mag-back out ka na lang, na mas okay siguro pag nasa Pilipinas, nasa family mo. Pero 7 months ago, bago nagsimula ang pandemic, 7 months ago, wala akong trabaho, nawalan ako ng trabaho. Kasi ang na-applyan kong company is hindi ako kayang bisahan dahil may problema sila sa may problema ang company namin. Hindi ako mabisahan. Ngayon, ang ginawa ng company ko, pina-exit lang niya ako pero tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung trabaho ko sa kanila. Sila sumasagot ng lahat ng mga pangangailangan ko. Then, dumating itong pandemic. Nagsara bigla yung company na pinapagtrabahuhan ko. Kasama sa pagsasara nila na natanggal ang mga tauhan na wala ng trabaho. Kasama ako sa nawalan kasi mas priority nilang i-keep yung may mga visa kaysa kagaya ko na walang visa. Meaning, visit visa. Kung tutusin, bawal yun. Bawal yun talaga dito. Pero since may tiwala ka sa company, go ka pa rin kasi kailangan mo talagang, alam mo yung kailangan mong makipagsapalaran, lalo wala kang pamilya dito, mag-isa ka lang. Sa makatuwid, nagsarado yung company namin. Kasama ako sa natanggal at hindi napasahod ng 2 buwan. Kumapit ako sa aking mga kaibigan. Salamat, thanks God, kasi may mga kaibigan ako na handang tumulong talaga. Tapos, ang family ko palaging nag-a-advise sa akin na umuwi na kung kinakailangan, ganyan. Huwag na magtiis kung hindi na kaya. Pero ako, since marami na akong utang, kailangan kong magstay. Mas pinili ko na magstay. Kasi, iniisip ko, kung uwi ako ng Pilipinas, mas mahirap lalo. Kung uwi ako ng Pilipinas, paano yung mga naiwan kong utang dito? Lalong-lalo na sa kaibigan ko. Diba na nagtiwala, na nagpaluwal sa'yo, nagbigay, pinagkatiwalaan ka. Kung uuwi ako, iniisip ko, paano ko mababayaran? Kaya, kapit ako, kahit ano, nagpa-part-time ako, kahit anong part-time. Ang pinakamahirap na napasukan kong part-time job is yung naglilinis kami ng mga building, office, na may mga COVID cases. Pero nakaano naman kami, safe naman kasi may mga naka-PPE kami, may mga kumpleto kami ng gamit, naka-PPE kami, may face mask, may face shield, tapos may mga gloves kami. Dinidisinfect namin yung mga gamit doon, laptops, yung mga basta lahat ng gamit sa office namin, dinidisinfect yan hanggang sa floor, dingding, upuan, lahat yan. Yun, tiniis ko yan for 7 months. Kasi syempre wala akong trabaho wala naman akong dapat, nagbabayad ako ng bahay. Kumakain ako. Kahit pa paano, kailangan ko magpadala sa Pilipinas kahit konti-konti kasi syempre, pandemic din sila doon. Since, nung time kasi na yon, may binigay ang pamahalaan na paluwag sa mga kagaya naming OFW. Hindi naman ako makapag-claim nun kasi lang ako visit visa, wala akong papel na may ipakita, tsaka parang naisip ko na hassle pa yun para sa akin kung pipili-pila pa ako sa mga ganun. Ngayon, ang ginawa ko na lang yun, nag-part-time na lang. Part-time unang-una ko naisip para makasurvive. Basta lahat ng part-time, lahat ng mga kaibigan ko, kinukontak ko yan para alam mo yun, para nakasurvive ako, para kahit pa paano may pumasok na pera araw-araw.
Pero hindi naman araw-araw ang part-time talaga. Minsan, 4 times a week, ganyan. Pero at least meron. Nung dumating ang pandemic, yung COVID na yan, bale, nag-start dito ng March. Dapat mag-exit ako ng April. Binigyan ng extension. Binigyan ng pamahalaan ng extension hanggang December. Binigyan kasi nga hindi nila ma-predict, hindi nila masabi kung hanggang kailan yung COVID. Masyadong safe sila sa mga tao, kaya binigyan nila ng ganun, walang lalabas, walang fine, wala munang fine, ganyan. Hanggang December. Sa aming mga visit-visa, tuwan-tuwa kami noon kasi syempre kamukha ako dapat mag-exit na ako ng March, katapusan ng March. Nag-announce ang pamahalaan ng okay lang na mag-stay pa rin kahit expired na yung visa mo. Pwede ka pa rin mag-stay. Di parang malaking tulong para sa amin yun. Para sa akin na kagaya ko na OFW na umaasa pa rin na maging okay ang lahat at makakahanap ng trabaho bago magkaroon ng bayad yung mga exit na yan. Dito kasi ang batas may pangil. Meaning, pag sinabing batas yan. Tsaka sobrang bilis niya magbago. Kunyari, gumawa sila ng batas ngayon, mamaya din yan, ipapatupad yan. Talagang kailangan mo nakatutok kung ano yung mga bawal, kung ano yung hindi bawal, kung ano yung okay at kung ano hindi yung okay. Kasi nagbabago yan. Kaya kailangan mo talagang makisunod kung ano yung pinapatupad na batas. Ganon dito. Kaya ang ganda-ganda talaga. Yung talagang disiplina, may disiplina talaga. May disiplina ang mga tao. Tsaka nirespeto ng lahat talaga yung batas. Ayun na. Ayan na nga. Meron na nga, na nga siya. Tawag dito. Wala nga akong trabaho. Tapos, inisip ko na paano ng family ko, pag-aalala, paano ang family ko, paano ko makakasurvive, may bayarin ako dito, ganyan. Ang daming pumapasok sa isip ko. Paano kaya, ganyan, puro pag-aalala. Pero, hindi ako tumigil na kaya yan, bahala na, basta. Ang laki ng katawan ko eh. Hindi ako para panghinaan ng loob. Yun yung nasa isip ko lagi. Kung yung disabled nga, kumikita ako pa ba? Ganyan. Tapos, nung nagbago ulit ang batas na dapat hanggang December yung palugit sa mga visit visa. Nabago yan ng ginawa nila na June dapat by July maka-exit na, makalabas na ng bansa kasi magkakaroon na ng fine. Di hinintay namin, tinapos ko hanggang June. Pagdating ng July, nagbago na naman, ginawa naman na August. Ngayon, na-extend na naman, di ba? Parang natuwa na naman kami kasi kahit pa paano, makakasave pa kami, makakaipon pa kami ng pang-exit namin if ever na mag-exit na talaga. Ngayon, pagdating ng August, pagdating ng June, may nag-offer sa akin ng trabaho. Ang saya ko na kasi ang habol ko lang talaga is visa. Since that time, mahirap mag-visa kasi sarado ang immigration. Basta mahirap mag-process ng visa that time. Yung mga company, hindi ko naman sinasabing lahat, pero most company, nagtitake for granted sila or siguro, hindi naman nagtitake for granted or mahina talaga yung pasok ng sa kanila kung sa sales, mahina ang pasok ng benta sa kanila kasi walang mga tourist walang tourist dito sa turista lang naman umaasa ang dito. Ngayon, ang baba ng offer. Ang offer nila sa akin is hindi sapat para sa isang may pamilyang tao. Masasabi kong ang offer nila sa akin is sapat lang para sa akin. Kaya na-reject ko. Kaya nga ako nandito para sa family ko, 'di ba?
Bakit pa ako mag-stay kung hindi ko naman kayang i-provide yung pangangailangan nila kahit pa paano? Kaya na-reject ko yan. Pero may doubt sa sarili ko na ang kailangan ko kasi visa. Pero ang isip ko, kung tatanggapin ko yan, 2 years kong titiisin yun. Paano? Kaya ni-reject ko yan. Kahit ano, ang lakas ng loob ko talaga, ang lakas ng loob ko. Pangalawang offer sa akin, sa Abu Dhabi naman, ang layo. That time may pandemic, kailangan mo magpa-COVID test, ang layo. From Dubai to Abu Dhabi, yung mag-move papunta doon is napakahirap. Kasi that time, 24 hours lang yung, mahirap ang kumuha ng COVID test. Parang matagal yung paglabas ng resulta. Kunyari, pag nagpa-COVID ka ngayon, parang matagal bago siya lumabas. Then, valid for 24 hours lang yun. Kaya parang ang hirap para sa akin. Tapos since wala din akong pera that time, syempre kailangan kong manap ng bahay dun. Kailangan kong pumunta dun para mag-search dun sa area malapit dun sa store. Ganon, para ang mahirap para sa akin. Kaya na-reject ko ulit. Sabi ko, Diyos ko, ganun sa kanya. Ang binigay ng government dito hanggang August lang. Kailangan change visa ka na umuwi ka ng Pilipinas or mag-change status ka inside the country. Yun lang yung choices, 2 choices lang yung kailangan mong pagpilian. Then, July na yun. Then, pagdating ng August, nag-declare na naman sila na hanggang August 10 lang talaga yung visa. Hanggang August 10 lang. Otherwise, pag hindi ka nakalabas ng fine, tatakbo na yung penalty. Ngayon, napilitan talaga akong manghiram ng pera kasi kailangan kong mag-stay. Hindi ako pwedeng sumuko para makabili ako ng 3 months visa ko na inside the country. Yun is last chance ko. Last chance ko talaga, sabi ko sa sarili ko. If ever na hindi ako matanggap ng trabaho, hindi ako makakuha ng trabaho, uwi na talaga ako ng Pilipinas, hanggang doon na lang talaga. Kasi baong na ako. Then, pagkakuha ko ng 3 months visa, inside the country na yung pinili ko. Na para at least hindi na ako alis kasi delikado din eh. Tsaka wala din ng mga travel talagang ang in-implement nila is inside the country lang ang pwede mong kunin. Or uwi ka na diretso sa origin mo, place of origin mo. Yun lang yung choices. Then, sa madalit salita, nakakuha ako ng 3 months visa. From that moment, katulong yung kaibigan ko, in-update ko yung aking CV. Nag-download ako ng app sa cellphone at walang pigil ako dyan. Mag-send lang CV kung kanikino CV. Curriculum vitae. Yun, bahala na. Basta kung sa atin is resume. In-update ko yan kasi syempre kailangan dun yung mga kung saan ka nagtrabaho, yung mga ganun. Kasi syempre, matagal na rin akong in-update ko lahat. Tapos, araw at gabi nagsisend ako. Lagi nang nakatutok ako dyan sa telepono ko. Send ako ng send kung sinong may mga Sa madalit salita, isang araw may tumawag sa akin. Alam, tuwan-tuwa ako kasi syempre, feeling ko talagang pag may tumawag at dito lang din sa Dubai at talaga, tatanggapin ko talaga yan. Yun ang isip ko. Basta hindi ako talo, okay lang. Din, tumawag na may interview nga daw ako. Di, ang saya. Tapos, sabi ko talagang, alam mo yung pakiramdam ko na, talaga to, para talaga to sa akin. Yun ang inisip ko talaga. Tapos, syempre, nag-pray ako bago ako pumunta doon. Tapos, basta sobrang feeling ko talaga na yun is para sa akin. Yung trabaho na yun ay para sa akin. Di, na-interview ako. Pagkatapos ko ma-interview, ang tagal ng interview sa akin. Kasi, ang company na to is perfume company. Ako naman, nanggaling ako sa mga sports shoes. Syempre, magkaiba yung niya. Parehong sales, pero magkaiba yung kategory niya. Iba lang, pero ang pinag-usapan is kung paano ka pa rin mag-promote. Yun pa rin. Syempre, lahat ng tinatanong nila sa akin, kung ano yung experience ko dun sa sales na pinanggalingan ko. Pero, magkaiba kasi yun. Kasi dito sa dapat may knowledge ka tungkol dun sa perfume nila, mga ingredients ng perfume nila. Yun yung ipopromote mo. Di, sabi ko, basta, ang inisip ko na lang kung ano lang yung alam ko, talagang yun na lang. Basta ang sinabi ko na lang ang sinabi ko na lang sa nag-interview sa akin yaang
basta gagawin ko ang lahat. Sabi kong ganun sa kanya, pareho lang din naman yan, kahit ma-perfume at maging sapatos yan, ay pareho lang din na mapapabili ko ang customer, yun na lang talaga. Tapos, di pinalabas kami lahat, ang dami kasi namin. Di pinalabas kami at tatawagin lang daw kami kung sino yung mga, yung mga shortlisted, meaning yung parang kasama doon sa second interview na makakapasok. Tapos, di nandun kami. Pagkatapos ng lahat, tinawag na, ilan kami tinawag, 4 kami tinawag, parang nasa 20 ata kami, 4 kami tinawag na sabi bumalik na daw kami para sa final interview. Talaga, ang saya ko talaga, sobrang saya ko kasi sabi ko, ay nakanggap na talaga ako. Kahit hindi ko pa alam na, kasi shortlisted, sabi ko, pwede pang bumagsak ka dun kasi yun ang mag-interview sa'yo dun is yung mismong may-ari talaga. Tapos, sabi niya, tatawagan daw ako ng linggo. Di hinintay ko ng linggo. Pagdating ng linggo, walang tumawag. Gabi na. Sabi, ina-move daw ng, inisip ko, hindi na siguro ako kasama kasi hindi tumawag sa akin. Tapos, minove ng Miyerkules ata. Basta minove ng ang araw ng interview sa akin. Ayun, nabuhayin ulit ako ng loob kasi syempre tinawagan ulit ako. Tapos nung pagkakausap namin dun sa mismong may-ari. Ang bait-bait niya, tsaka ang amo ko, sobrang ganda niya talaga, ang ganda niya. Tapos pagpasok ko doon, di syempre tanong-tanong, ganyan. Tapos, talaga ako'y nananalangan na sana matanggap na kasi ang iniisip ko is ayaw ko umuwi ng Pilipinas. Ayaw ko talaga umuwi ng Pilipinas. At ang dami kong utang. Tapos pagkapasok ko doon, tapos di siya, tanong-tanong siya, ganyan. Tapos sinabi niya, parang nag-usap sila nung sekretary niya, at saka siya nag-usap sila. Tapos sabi niya, sige, sabi niya tatawagan ka namin. Kung ano yung result nung final interview mo. Di uwi ulit ako. Pagdating ng bahay, Diyos ko, kakaba, sabi ko sana naman tawagan ako. Tapos nung gabi, nag-message na sa akin yung tanggap daw ako. Tapos, dun daw ako magte-training. At, mag-start daw ako ng ganitong petsa, ganyan. Ay, Diyos ko, alam niyo ba yung pakiramdam na kahit nasa gitna ka ng pandemic, tapos may dumating na blessing sa'yo? Alam mo yung kahit simple, alam mo yung pakiramdam na para kang tumama sa loto kasi yun talaga inaasahan mo kaya talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang kahit anong pagsubok ang binigay niya sa akin is hindi niya ako pinapabayaan. Super talagang manalig lang kayo. Huwag kayong magmadali, darating at darating yan. Huwag kayong magmadali kasi ang Panginoon is hindi yan nalilate. Ang Panginoon is gumagawa ng paraan. Hindi lang yung para bigyan ka ng kulang, kundi para bigyan ka ng sapat. Minsan is labis pa sa iyong hinihingi. Kaya magtiwala lang po tayo. Ayun lang yung karanasan ko. At ang isa pa pala, ang binigay niya talaga sa akin is hindi lang blessing talaga kasi more than enough para sa akin at para sa aking kahilingan. Kaya thanks God talaga. Thank you po and yun lang. Maraming salamat po.